Ito na ang aking review and analysis ng Miss Universe Philippines 2026. Hello Parawalas, mabuhay! This is Gaisel Ortega, ang vlogger na prangka at hindi chesera, kagaya ng iba. Hey! Ito nga, pinaayos-ayos ko muna yung boses ko bago ako mag-review and analysis kasi ang pangit naman na mag-review and analysis ako na wala akong boses. Kaya, oh my gosh, ito na talaga. Sabi ko, super late na pero okay lang. At least, di ba, ngayon ninyo malalaman ang aking opinion doon sa nangyaring Miss Universe Philippines 2026, The Coronation. Ikaw, mag-uumpisa muna tayo doon sa stage. This is the best stage na napanood ko sa Miss Universe Philippines, Jonas Gafford era. Ito talaga yung pinakamaganda yung stage, long runway. Gusto ko kasi yun, kasi parang hindi naman sayang yung mga pinaghirapan ng mga girls when it comes sa pag-training, sa pasarela. So, gusto ko talaga yung mahaba yung runway kasi hodang tsaka ang mga likod-likod. Basta mahaba ang runway. Kaya, pak talaga ako sa long runway. Then, sa pailaw, ay, binusog ako ng pailaw. Amazing. Ang ganda-ganda. Very fun. Ang ganda ng mapailaw. At saka may nakita na akong camera na tumatakbo. Pak! Gano'n. Tapos may pa-drone shot. Kabog. Gusto ko yung mga pailaw ng bonggang-bongga. Gusto ko rin yung mga eksena doon na National Museum, yung background ng mga girls na malabas sila doon. I love it. Ang ganda-ganda tingnan doon, lalong-lalo na sa live. That's why gustong-gusto ko yung stage. Punta naman tayo doon sa kanilang production. Sayaw-sayaw. I'm not into... Wala lang. Nagandahan ako sa girls, sa costume ng girls. And then, hindi kagaya ng mga shining shimmering, pero gusto ko yung pagkakatulad nila. Gusto ko yung royal blue, Pia Words Bakinemerot. Ang ganda tingnan nila sa stage, lalo-lalo na sa ganung kadaming ilaw. Talagang, wala talagang, alam mo yun, di ba? Yung iba kasi, gumaganda lang yung dress dahil sa mga bato-bato, sa mga nagsishine bright like a diamond sila doon sa stage. Pero yun, walang mga bato-bato, simplihan lang pero amazing. Nagsishine sila doon sa stage kasi dahil nga ang kulay blue na outfit o production outfit. Amazing! I love it! Ang bongga-bongga. Gusto ko yung girls na sumayaw doon sa BGYO music na amazing. Tapos sabay-sabay yung mga girls. Talagang yung mga dancer talaga, punesto sa harapan. Dapat lang. At yung mga hindi dancer, doon sa likuran, kahit super sikat ka pa, kasi nakakasira ka sa production. I love it yung mga dancer, sila Bella Ismael, si Isabel Pratt, si Bea Melvin-Dorsky, April Smith, sino pa ba yung mga dancer? Amazing, Taal. Amazing! Ang ganda-ganda nila tingnan kasi sabay-sabay. At saka yung choreography, sunod nila. Wala na akong pakialam doon sa likod kasi hindi naman sila nakakasabay, hindi naman sila tinututukan. Ganon. Tapos sa host naman, I'm so sad. I'm so excited na si Marina Summer yung first time na mag-host. Isang napakalaking pageant sa Pilipinas, which is the Miss Universe Philippines 2026. Pero gusto may kabanter. Or kaya, kung drag queen ng PEG, sana kumuha ng mga LGBTQIA drag queen, Paolo Ballesteros, Vice, ganda. Para may kausap siya, ang sarap ng ganon. Pag halimbawa may technical issues, may kausap siya, hindi yung nakikita mo lang si Marina pag may problema doon, lalo pag hindi umangat yung teleprompter. Gumaganon siya, nakakaloka, naawa ko kay Marina. Pero when it comes to very decent naman yung eksena. Pero nakita natin yung aligaga, nakita natin yung gumaganon-ganon kasi nakatutok lagi sa kanya yung camera. Yun, dapat kasi hindi talaga sa kanya nakatutok habang hindi pa siya nagsasalita. No. Kaloka. Ayun, when it comes doon sa pagtawag na ng top 20, top 30, medyo wala naman akong questionable, pero nalungkot lang ako sa inclusion ni Nueva Ecija. Siya talaga yung feeling ko ay deserve na umabot naman doon. Even though na hindi siya kagalingan when it comes sa lakaran, pero deserve niya umabot to sa top 30. Kasi ang dami top 30 na nga, tapos hindi pa siya nakapasok talaga ng bonggang-bongga. Tapos ayun, nalungkot lang ako sa part na yun na wala si Nueva Ecija na, which is deserve naman niya. And then
Doon sa swimsuit, I like the swimsuit music. Gusto ko yon ng bonggang-bongga. I love the eksena of the girl. I love the swimsuit too. Lalong-lalo na ang kanilang sarong. I love it! As in, super silky, ang lambot-lambot. Gaganon nilang nila, parang gumaganon na yung sobrang, I don't know kung anong materialis yun, but ang ganda talaga na, ang sarap ihampas yung mga ganong sarong. Ang sarap paglaruan, ang sarap yung ihagis mo man, hindi siya malalaglag agad kasi hindi mabigat. Parang gumaganon-ganon lang tapos bigla mo hahawiin. April Smith, ikaw ba to? I love it. At syempre, kung tatanungin niyo ako kung sino ang nag-perform ng better sa swimsuit competition, April Smith, Bella Ismael, and Bea Milan Wendorsky. Sila ang and of course, Roxy Bagans. Silang apat yung nagbigay sa akin ng wow sa swimsuit competition. At nung tinawag na ang top 15, charot lang. Nalungkot ako sa wala si Laguna. And of course, Cotabato, Calare sa Westram. Pero hindi naman ako sad kasi nandun si Quezon Province. Wala naman, okay, siya magaling kasi sa ating Muger. Kaya lang, nung nakita ko sa video yung makeup ni hindi ko bet kasi para siyang sinuntok kasi hindi na uso ang smoky eyes ngayon, guys. So ayun lang, wala naman akong against na nakapasok si Quezon Province kasi magaling naman talaga siya doon sa swimsuit, pero nalungkot lang ako na wala si Laguna and Cotabato Province. Ayun lang yung mga eksena. At tinawag na nga ang top 7. Love it. I love it. Pero before pag-usapan natin ang pagtawag sa top 7, kudos doon sa very formal yung very formal yung pag-present nila ng mga bagay-bagay. Sobrang formal. Even the crowd, prim and proper, lalong-lalo doon sa namin ni Kent. Katabi ko kasi si Kent. May nakakaloka. Wala man lang sumisigaw at nagbabardagulan kagaya sa ibang pageant. Sa taas, sa general admission at saka sa upper box, nagbabardagulan yung mga fans. Doon, nakaganon lang. Parang ayaw nilang sumigaw. Parang masisira ang outfit nila pag sumigaw sila. Kasi nakaporma sila. Parang ganun yung feeling ko. Kaya medyo matahimik doon sa namin. Sa namin, mga gilid-gilid. Kasi nga, hindi pageant to be. Bardagulan dapat ang sigawan sila. Pumunta doon para umupo at ganun-ganun. Ano yun? Mga bakla kayo ng taon. Pageant to, kailangan mag-warla tayo. Ako nag-warla talaga. Wala akong kesi ho. Napakailan ko sa iyo, mag-warla ako doon at kailangan na paus ako. Charot lang. Nakakaloka. O, pati si Ken. Ganun lang si Ken. Ken, ano to? Hindi. I don't know, di ba? Iba kasi din siguro ako pag when it comes sa pageant, tapos iba din sila. Pero naluloka lang ako sa very behave lang sila. Very formal and behave. Kakaloka, no? Ayoko maging mayaman tuloy. Ayoko maging free man. Yung umiikot na si Charles, si April Smith, yung umiikot si Bella Ismael at saka si Bea Milan Wendorsky, dapat, oh my God! Dapat ganyan yung reaction sila. Hindi nakaka-Gazel Ortega. Oh my gosh. Hindi nakaka-Gazel Ortega yung reaction video ng mga kasama ko sa row. Charot lang. Kasi, hindi yun yung kinasanayan ko sa Bilibili Pilipinas. Hindi yun yung kinasanayan ko. Kasi bardagulan. Yeah! Ganun. Bawat ikot, bawat tumba. Pak! Ganon. Puryo gobo. Ang formal sa Miss Universe Philippines. Nakaganon na sila. Ako, ang galing! Torn! My God, walang ganong moment sa section na. Charot lang, na-miss ko lang yung moment na nagbabardagulan yung mga katabi, mabubugbog mo yung katabi. Walang ganon kay, siyempre, mga sosyalan yung mga katabi. Charot lang, pa-VIP kasi, nakakaloka. Ayun lang yung na-miss ko. Ayun yung wala. Very formal yung, very formal and prim and proper ang mga nanood doon sa section namin. Pero hindi ko naman sila masisisi. May sarili-sarili silang mga trip sa buhay noon. Ako lang yung nangyayari sa inyo. Ba't ang mga susosyal ninyo? Nagwawala na yung tao sa
Sila, nakakaloka. Ken, di ba? Aray ko, ayan, sorry ha, pero yun lang yung feel ko ha. Ayokong plastikin ko kasi nararamdaman ko, pero hala ako tanong ng tanong kay Ken, kasi gusto ko lang na maano na siya na, kailangan rumiak sila. O, nakakaloka na pa ako sa ka-OA-han ko doon, pero sabi nga siguro nila, pag sumigaw ako doon, nagtitinginan ka agad sa akin. Akala nila, mga bakla kayo ng taon. Charot lang. Ay, nako. Ako nanonood ako ng pageant taon-taon halos, di ba? Siyempre, aware ako at kung ano dapat ng reaction ko. Pero wala, hindi ko nakuha yun doon sa moment na yun, ng bonggang-bongga. At ito nga, tinawag na ang top 7. Siyempre, ang saya-saya talaga ng Gaisel Ortega kasi sa top 7 na tinawag, 7 ang 6 ang nakuha ko doon at yung pang-7 pa si Sultan Kudarat ay pumasok tapos nalaglag si Roxy Baez. So I'm so happy talaga. Almost perfect. Mariban na lang kay Roxy na hindi umabot. Pero si Sultan Kudarat naman yung pumalit, hindi na masama, 'di ba? So sa mga nag-aano sa akin, nagbabash doon na bakit pinasok ko daw si Tarlac sa top 7 ko, hindi daw deserve. Sa inyo yun, akin deserve na deserve. At hindi ko pinagdudahan na ipasok ko siya sa top 7. Si Bella Ismael pa, baka. Si Bella Ismael at saka baka pagdudahan ko pang hindi siya makapasok sa top 7. Pero si Tarlac, her beauty, her about Marian Arellano, ay grabe. Deserve at saka ang lakas ng loob kong ilagay siya sa top 7 kasi I know na isa talaga sa 7 na magaling at maganda doon sa competition kasi nga beauty pageant ito, diba? Yan. When it comes doon sa Q&A, hindi ako satisfied doon sa pero ang ganda ng tanong ha. Very current events o ganon. Ang ganda ng tanong. Pero hindi ako na-satisfied doon sa mga sagutan ng mga girls. Hindi ko na-elaborate masyado ha. But may mga social sumagot, may mga wala sa hulog sumagot, may mga basta ganon. Hindi ako satisfied doon sa sagutan nila. Pero okay lang yun kasi yun yung unang pumasok sa utak nila at yun ang gusto nila na-express sa tao. So, kudos ako doon. And syempre, punta na tayo doon sa coronation night. Sa coronation night na nakakaloka. Bago natin, kalimutan ko, bago doon sa mga technical difficulties and issues na nangyari doon sa Mall of Asia Arena, nasalita si Ralph De Leon, tapos naririnig naman ng audience sa Empire YouTube, tapos sa amin doon, wala kaming naririnig kahit anong ingay, ang saya-saya. 'Di ba? Yun yung dapat pagtrabahuhan na when it comes sa technical, ganun na, 'di ba? Hindi na nakapagsalita si Ralph, 'di ba? Ganun, walang boses sa amin. Sana yung camera doon nakatutok sa kandidata para hindi masyadong nakakaloka at nakakahiya. Kawawa kasi yung binubuto na ng camera. Kagaya nung nakatutok lagi yung camera doon sa host. Nandun naman yung mga kandidata sa stage. Doon na lang sana, di ba? Sa susunod doon na lang sa kandidata para yung pagkakaaligaga ng mga host, hindi makikita sa camera at may mga funny moments, may mga memes tuloy. Hindi ba? Kawawa yung host. Hindi niyo naisip yun. Bakit buton kayo ng buton sa host? Tapos yung pag-adaw si Miss Ariela Arida ng winner na ganyan, nakatutok pa rin sa bungangan niya. Dapat hindi. Dapat sa kandidata lang. Dapat wala talagang moment ang host. Ano ba naman kayo? The Miss Universe Philippines, doon yan. Ganun. Sa kandidata lang, be. Bakit naman kayo ganyan? Ay. Lagi ko nilang hinahanas yan taon-taon. Sa kandidata lang dapat, yung announcement, parang awa naman ninyo, yung pagtawag sa top 15, top 30, sa kandidata lang, wag na host. Pakialam namin sa kanila, pakialam ko sa kanila. Sa kandidata sana, kasi masarap yung feeling na nakikita mo yung candidate sa kinakabahan. Sana ako, ganun. Wala. Kay sa host, sa isang pagos ng host ka, sa ngalangalan ng host ka, nakikita mo. Yun talaga yung problema ko sa pageant dito sa Pilipinas. Ang hilig nilang tumutok sa host. Ayun, wag na tayo doon kasi yun lang naman lagi ang hanas ko. Syempre, doon naman tayo sa sa pagtawag talaga ng winner. Oh my God. It's so amazing. Na tinawag talaga sila Onion kaya ito nangyari sa boses ko.
Ang bonggang-bongga. Kaya, after ng video na to, ipapalabas ko as reaction ko sa pagtawag kay La Union ng bonggang-bongga na siya na ang bagong Miss Universe Philippines 2026. Yun. So, yun yung moment ko. Tapos marami akong nakilala doon. Actually, marami akong nakilala, marami akong nakita, marami akong kasalamuha for the second time around. Amazing ang moment. At this time, sa pagpapanood ko ng Miss Universe Philippines, nakasama ko si Gerardo Muyot, si Ken, sila dalawang Richard Cañares, and Richard Gerardo Muyot, at Richard Ko. Richard Ko, ang apelido niya ay C-O-H. Richard Ko. And of course, si Ken, si Sir Ron, ang dami ko nakasama ng mga pageant vlogger at pageant habang pauwi na ng bonggang-bongga. Ayun, thank you. And of course, thank you din po sa mga nag-sponsor ng aking plane ticket, Vincent. And thank you for the dinner sa Okada. Salamat ang bonggang-bongga. Sa sponsor ko ng hotel, alam nyo na, hindi ko na banggitin. Sa sponsor ko ng pageant night hotel ko, Agdos Boreales. At tumulong din siya kay Gerardo, kay Niel sa patitirahan and Gerardo Moyot. And of course, sa sponsor ni Gerardo Moyot sa kanilang mga ticket, sa sponsor ng kapatid ko sa ticket, hindi ko na babanggitin kung sino, pero thank you sa lahat ng mga nag-sponsor, lalong-lalo na sa akin. Siguro, ang akin lang, yung ginastos ko, solo gastos, siguro yung mga travel, punta dito, at ticket. Ako ang bumili ng sarili kong ticket for Miss Universe Philippines, ang bonggang-bongga. Lahat, yung mga pagkain ko, sponsor ng ganito, may raming invitation. Thank you so much. God bless you all, guys. Mabuting puso na ninyo na ibinigay sa akin. Pero, masasabi kong ginastos ko ay syempre yung mga pamasahe, mga kain-kain na hindi ako in-invite, at saka ang Miss Universe Philippines ticket. Ako po ang nag-shoulder ng bonggang-bongga. Talagang pinag-ipunan ko ng bonggang-bongga yun. At si Kent ang nag-order ng ticket at binayaran ko si Kent ang bonggang. Ayun po. So maraming salamat sa aking Miss Universe Philippines Coronation Night Journey. Napaka-amazing. Paos nga, di ba? At sana ay na-enjoy din ninyo ang Coronation Night ng Miss Universe Philippines. At sana, sa ngayon, maipapadala natin si Bea Melan Wendorski sa Puerto Rico. Sana supportahan natin ng buong buo. Hindi yung kung ano-ano pang pinagsasabi ninyo. Uy, move on na kayo. Si Bea Melan ang winner. Hindi na pwedeng edit round. Charot lang. Magkaisa na tayo para supportahan ang kandidata natin para ilaban niya tayo sa Miss Universe sa Puerto Rico. There you go, guys. Maraming salamat at see you sa live ng bonggang-bongga. See you sa mga bagay-bagay at mga kung ano-ano pa ang gagawin ko dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat po talaga sa mga hindi ko na isa-isahin yung mga nagbigay sa akin ng mga pa-dinner ng bonggam at sponsor, mga pakain. Guys, maraming salamat. God bless you all and I love you so much. This has been Gaisel Ortega, ang paos at masaya dahil nakoronahan ang predicted winner niya. Kwento ko lang, guys, since 2000 hanggang ngayon, 7 year na ng Miss Universe Philippines Jonas Gafford era, dalawa lang ang hindi ko na-predicts, which is Rabia Mateo, kasi nilagay ko siya sa number 3 at that time, at si Pauline Amilex ang predicted winner ko noong 2020, at Chelsea Manalo, na nilagay ko lang siya sa aking number 2 kahit siya ang gusto kong ilagay doon, pero nilagay ko lang siya sa number 2 noong 2024. Ayun lang, doon ako pumalpak sa dalawa ng Rabia and Chelsea. Pero hindi naman siguro kapalpakan kasi nilagay ko naman si Chelsea sa number 2, di ba? At saka si Rabia sa number 3. So, ibig sabihin yun, okay pa naman ang aking sense of sight. Hindi. Bukod sa sense of sight, sense of gut feel. Gut feel. Okay talaga yung gut feel ko when it comes sa beauty queen. Kung sino ang magwi-windra. May tiwala pa ako sa gut feel ko. Mas naniniwala ako sa gut feel ko kaysa sa mga mata. Sa nakikita ng mata ko. Yan, ganon. Charot lang. I'm so happy talaga na this time na-predict ko uli ang mananalong Miss Universe Philippines. Di ba? Inumpitahan talaga ito ni ni Beatrice Luigi Gomez Tapos, oh my God, this time, La Union, oh my gosh.
I'm so happy talaga. At sa lahat ng mga nakahula sa Miss Universe Philippines, ay abangan ninyo ang aking 1,000 Gcash. At saka syempre may mga hanggang i-announce para supranational doon pa lang tayo magkabunutan at doon ko pa ililista ang mga kung sino ang kabog at pumasok sa bunutan. I love you all guys. This has been Gazel Ortega. Paus na. See you around. See you guys. Bye.